Kapag naglaban ang Pilipinas at China sa basketball, kahit noon pa ay hindi na tayo manalo-nalo o minsan nananalo man, pero kung isa kang Pinoy basketball fans ay may kaba talaga kapag sila ang nakakalaban natin sa mga international game. Although sa mga bagong programa ng ating Pilipinas ngayon ay tinatalo na natin sila. Noong 2017 nga ay tinalo ng Gilas Pilipinas sa China at pinangunahan nito na Terence Romeo na tumira ng mga crucial shot sa fourth quarter para pataubin ng China sa first stage ng FIBA Asia Cup noong 2017 na umiscore noon ng 26 points, pero ang masakit ay noong tinalo nila tayo sa Busan, Korea sa quarterfinals. Ang Philippine team noong 2002 na pinamunuan noon ni Coach Jong Owichiko na kung saan tinambakan ng China ang Pilipinas ng 41 points sa quarterfinals ng Asian Games, pero ang hindi makakalimutang talo noon sa Busan ng Philippine team ay ang pagkatalo nito sa Korea. Lamang pa tayo sa dying seconds ng laban at may dalawang free throw pa, pero sablay ang mga tira noon ni Olsen Racela. Sa isang iglap ay tinalo ng Korea ang Pilipinas sa 3-point shot, pero nakabawi naman tayo noong 2013 FIBA Asia Championship na kung saan tinalo naman ng Gilas Pilipinas ang Korea sa semifinals para makapasok ito sa FIBA World Cup 2014. Pero mabalik tayo sa usapan tungkol sa China na isa sa powerhouse sa Asia. Bago pa pumasok ang New Zealand at Australia sa bagong format ngayon ng FIBA ay kinakatakutan na talaga ang China kahit dati pa sa mga knockout games. Pero kahit napakalakas ng China at malalaki kapag nakakalaban ng mga Pinoy ay hindi naman tayo basta-basta magpapatalo dito. Magbalik na raw tayo noong 2014 FIBA Asia Cup. Nahirapan talaga ang ating Gilas Pilipinas noon dahil sa tumatanda na din si Marcus Dautit na ating naturalized player at hindi pa ganon ka-consistent si Japet Aguilar na mga panahon na to. Nasa rebuilding din kasi ang Gilas Pilipinas nito papasok sa FIBA World Cup 2014. Pangalan ni Wang. Mid-distance. Rebound ng kanino. Tenorio will have to go the length of the floor. LA to lead. Fouled. Taking a three-point attempt. Paul Lee gets the call. He gets the call taking a three. 3 free throws coming up for Paul Lee. China had that golden opportunity. Under 6 seconds left. Look at this. Two guys flying high. Sumabit si Tao. Man-mid. Paul Lee can take this bronze medal away from China, Coach Ronnie. No time on the clock. That's one. Holding hands na tayo, Coach. Pwede. Holding hands na tayo lahat dito. Apit Gilas. Tabla na ang ating labanan. Paul Lee for the win and the bronze of the FIBA Asia Cup. Yes! Wow! Wow! In a matter of 6.7 seconds, our fortunes have changed from the 4th place spot to a podium finish courtesy of first-time national player Paul Calistan Lee. Walang kaabog-abog. Tibay ng dibdib, pinakita ng angas ng Gilas, ng angas ng Tondo, ng angas ng Pilipinas. That was a major decision by Coach Chot Reyes not to give up a foul after that miss coming from Japet Aguilar from the 3. We were not able to make a stop. We gave up a foul. We sent them to the line. But 1-0 just could not ice this game for China. Open up the door for Team Pilipinas.